وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid sa Islam, marami na tayong diskusyon na nasimulan tungkol sa sinimulan natin ang paggamit ng PowerPoint. Hindi ko alam kung ano yung unang topic na ating na-discuss nung sinimulan natin. Dunya. Dunya ba? Meron pa before dun. Bago ang dunya ay pangalawa. Kung natatandaan nyo. Kasi unang diniskusyon natin doon sa paggamit natin ng PowerPoint is yung mga fitna. Di ba? Then pagsunod ng fitna, sumunod yung dunya. Ang mundo. Na-discuss natin yung mundo. Ano yung likas na pagkalika ng Allah subhanahu wa ta'ala tungkol sa mundo. Na ito ay mula sa sinasabing mundong ibabaw. Ano yung mga pwede tayo ay maaliw at maligaw ng mundo. Sumunod sa mundo, anong sumunod? Bismillah. Unsay sumunod sa mundo? Akida? Tama. Akida, di ba? Yes. At dahil sa akida, importante malaman natin. Itong ngayong mga topic na dapat nating i-discuss ngayon, na pagkakasunod-sunod na ating nabigyan ng plano sana. Mga paksa na talakayin tungkol sa akida. Marami yan. Nakuha natin ang tungkol sa akida na ito ay, ano ang akida? Kapatid na Bigta. Pag narinig mo akida, anong akida? Maramdaman. Meron na akong nabagong natutunan ngayon sa akida na nararamdaman. Pabago-bago tayo. Lumalalim yata ang pag-unawa natin ngayon sa akida. Ha? Ano? Pag narinig mo ang akida, ito ang for short. Anong akida? Ha? Omar Fernando. Paninindigan. Paniniwala. Ano? Doktrina. Nasaan kayo ngayon, bro? Okay. Tapos, ang akida, dalawa ang klase. Akida na tama at akida na mali. Ang akida na paninindigan, paniniwala na mali ay ang yaong sila na naniniwala na bukod pa sa Allah. Kahit sinong tao sa mundo na naniniwala na hindi Diyos ang Allah, bagkus ibang Diyos na kanilang pinapaniwalaan, ang akida, doktrina, paninindigan, paniniwala nila ay kailanman hindi magiging totoo. Dahil ang totoong akida at ang tama na nag-iisa ay ang Islam. Ang paniniwala sa tunay na nag-iisang Diyos. Ngayon, sa dami ng mga pwede nating talakayin, ito yung mga napili natin na pwede nating i-discuss. Of course, ang Quran. Akida ito eh. Anong pananaw natin sa Quran? Susunod yan ang tungkol sa hadith at sunnah. Kasi ang Muslim, dalawang sources lang nila sa buhay nila. The Quran and the Sunnah. Maliban pa doon, wala na. Yung mga ibang mga ulama, ulama al-usuliyin, idinagdag lang nila yung mga ijtihad, yung mga qiyas, which is kailangan din yun, lalo na sa usaping patungkol sa fiqh. Pero sa the major sources ng pananampalataya ng Islam ay ito lang dalawa. Susunod dito ay ang kamatayan sa buhay sa libingan. Yan, kukunin natin yan. Kasi, aywan ko, may mga iba pang Muslim na nagsasabi tungkol sa kamatayan, iba yung akida nila doon sa libingan. Kukunin natin din ang tungkol sa akhira. Kasi ito yung buhay natin, di ba? Nakuha na natin kasi yung mundo eh. So nalagpas na natin yung mundo, kukunin natin yung akhira. Pagkatapos ng akhira, ang araw ng paghukom, ayan. Papasok na tayo dahil sa akida. Tayo, nasa anong level na tayo ngayon? Siguro nasa level 4 na kayo ngayon tungkol dito. Kukunan natin yung mga al-Khawarij.
Ang mga Khawarij, mga kapatid, sila yung mga grupo ng sekta ng mga kamusliman na unang tumiwalag o humiwalay, tumalikod doon sa jamaa ng pinagkaisa ng mga Muslim, lalong-lalo na nung mga sahaba. Na pagkatapos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumunod sa mga Khawarij ang mga Shia. Yan. Sino yung mga Shia? Bakit sila nagsimula noon? Ano ang gusto nila? Anong doktrina, paniniwala nila? Ganon din ang mga Murji'ah. Ganon din ang mga Mu'tazila. Lahat ng mga yan, siguro abutin tayo dyan ng mga 4 na buwan. Kukunin natin yan, tig-isa-isa, detalyado. Pero sa ngayon, ang kukunin natin, mga kapatid, ay ang tungkol sa Quran. Ito para sa mga baguhan na mga kamusliman. At ganon din sa mga Muslim na. Ano nga ba itong diskusyon na dapat natin kunin ng ngayon, ang patungkol sa Quran? Mayroon pang nahuli, pinahabol natin ang, ano ito? Al-Asyairah. Itong Al-Asyairah. Kasi isong Al-Asyairah ay marami na ito na naglantaran doon sa Pilipinas, sa Mindanao, sa mga Maguindanao, Tosog, at sa karamihan din sa mga Maranao ngayon, ang mga Asyairah na ito. Minsan sabi nila, bakit parang ngayon lang namin narinig itong mga Murji'ah, Mu'tazila, Asyairah, idagdag mo pa, Fatimiyah, Qadariyah, lahat ng mga ibang mga sekta. Hindi ito pa bago, mga kapatid. Dahil dapat lang tayo magkaroon ng malawak na pag-uunawa patungkol sa mga sekta ng mga kamusliman. Anong nakikita nyo? Kasulatan, di ba? Kaya mo basahin, Ibrahim? Hindi mo kayang basahin. Parehas tayo. Paski lumapit ako, maduduling, ambut, unsya ni siya. Mga kapatid, ito yung pagsulat sa mga nauna na tungkol sa Al-Quranul Karim. Okay? Iba-ibang pagsulat niyan eh. Nung una pa lang na naipadala. Ngayon, ano ang ibig sabihin ng Quran? Pag narinig mo ang Quran. Di ba? May ibig sabihin yan. Hindi yan pwede na basta na lang ganun lang yun. Sa mga Muslim po, ang ibig sabihin ng Quran ay Al-Quran fil lugha huwa masdaru bima'na tilawa wal qira'ah. Very simple lang yan. Ang ibig sabihin ng Quran ay hinagungo doon sa root word ng Arabic na ibig sabihin binabasa. Tilawa, nire-recite. Qira'ah, binabasa. Ano yung recite sa Tagalog? Iba yung recite doon sa reading. Ha? Tinutula, mimemorya, binibigkas, okay? Tilawa, binibigkas, binabasa siya. Wafil istilah, yung ano nga ba yung tunay na pagkaano dito ng mga pantas, huwa kalamullah al-munazzal ala nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bittilawatihi. Allahu Akbar. Look at this. Nandyan na yung Quran na ito ay salita ng Allah. The perfect word of Allah is the Quran. And Quran did not create by Allah. Mali ang sabihin mo na ang Quran ay nilikha ng Allah. Ang Quran ay salita ng Allah subhanahu wa ta'ala na ipinadala, it was revealed to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muta'abbad bittilawatihi, ibig sabihin ito ay nagiging pagsamba sa pamamagitan ng pagbasa mo, sa pamamagitan ng paulit-ulit mong pagbigkas. Isang uri ng ugnayan mo sa Allah na pagsamba sa Allah. Al-manqulu bit-tawatir. Al-manqul, ibig sabihin na iparating sa tawatir, sa pinagkaisahan na walang pagdududa, na karamihan, na pinagkaisahan ng karamihan ng mga ijma'ul muslimin. Hindi lang isa ang nagsabi, 2 o 3. Tawatir, ibig sabihin marami, na lahat ito ay katotohanan, na walang pag-aalinlangan. Al-maktub fil mushaf. Ano ba ang mushaf? Nasaan yung mushaf? Ang mushaf, ito yung Quran. Di ba? Nakita niyo? Ang sinasabing mushaf, al-mushaf, mga kapatid, ito. Ito yung sinasabing mushaf. Ang mushaf, Quran, bawal na hawakan na hindi ka naka-ablution. Bawal ipasok ito sa palikuran, sa banyo. Bawal hawakan ng isang babae na mayroon siyang dalaw sa isang buwan.
Kailangan na hawakan ito na ikaw ay tahur, malinis. Ustad, meron akong Quran doon sa cellphone ko. Meron pang iba akong Quran na pero hindi siya buong, Juz Amma lang. Hindi yun masasabi na buong Quran, part of the Quran. Pero ang sinasabi na hindi pwedeng hawakan ng buo ay ito, na hindi ka naka-ablution. Pero kung sa cellphone mo, pwede mo pa siyang ipasok sa palikuran at ganun din, pwedeng basahin mo na wala ka sa ablution. Nakuha nyo ang pagkaiba nun? Yung iba sabi nila, dapat hindi daw ipapasok ang cellphone na whole cellphone sa Quran doon sa palikuran. Sabi ng ibang mga ulama, pantas hindi. Sino nagsabi? Dalil akli nyo yan. Bakit? May isang tao na nakamemorize na buong Quran. O bakit siya pumapasok sa CR? So, ibig sabihin, bawal din siya pumasok sa CR. So, ganun lang din yung sa cellphone. Hindi mo rin siya pwedeng ganun na sasabihin mo na ganun. Allahu Akbar. Usulul kalimatul Quran ay fil lugha ma'khudatun min al-fi'l qira'a alladhi ya'ni tilawa bil jahr bi shay. Ito yung binabasa na binibigkas, naririnig. Huwa ismun masdar lil fi'l. Nakuha na natin ito yung root word na tungkol dito. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, mga kapatid, kung makukuha natin ito sa Suratul Alaq, this was the first revelation that was revealed to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itong aya na ito. So, yan ang Quran. Nakita natin mga kapatid, paano ba naisulat ang mga Quran? Nung unang panahon, sa kapanahunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isinusulat ang Quran sa pamamagitan ng pagsulat ng sa mga bato, sa mga dingding, sa mga balat ng mga, ano itong balat ito? Ha? Buto ng mga ayop na naisulat doon. Dahil si Propeta Muhammad na i-memorize niya ng diretso. Puso at utak, sinasabi sa mga sahaba. Ang mga sahaba, dire-diretso na i-memorize din. Kaya yun yung pagkatawator niya. Ito, we are talking about how the Quran was gathered together in one file. Kung paano siya nagkabuong buo. Yutlaku al-qira'a bitilawa. Waqad warada fil Qur'anil Karim binafsi qawluhu subhanahu wa ta'ala. Dito natin makukuha anong ibig sabihin ng Quran na sinabi mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, inna alayna jam'ahu wa Qur'ana. You see? Wa Qur'ana. Katotohanan, itong Quran na ito ay binuo namin, wa Qur'ana na ito ay babasahin siya, fa idza qara'nahu fattabi Qur'ana. At pag ito ay binasa sa iyo o Muhammad, fattabi Qur'ana. Makinig ka, tumahimik ka. Ito, dapat sa mga kamusliman, when the Quran is recited, all the Muslims, believers, they should keep silent and listen to it. Even they do not understand what is the meaning of the Quran. Because the Quran gives something tremendous, solemn, and peace of mind in each and every one of us. Ang Quran, mga kapatid, wallahi hindi ko makalimutan, nung last week lang, o 3 weeks ago, babae, tumawag sa akin, magmumuslim. Sister, unsa ka, taga saan? Taga Misamis. Bisaya di ka day. Oh, nga naman, magmuslim ka, maiyak-iyak. Upo, ustad, magmuslim ako. Anong dahilan? Sino nagpa-muslim sa'yo? Amo mo? May tumawag sa'yo? Wala. Kasi yung babysitter ako, yung inaalagan ko ng anak ng amo ko, sabi niya, pag lagi mo yung pinapatulog, ito yung pakinggan mo sa kanya. So, ano ba tawag doon? Quran? Quran? Sabi niya. Sabi ko, oh, yun yung Quran. Sa totoo lang, lagi ko siya naririnig, hindi ko naiintindihan, pero nagbibigay sa akin ng katahimikan sa aking puso't isipan, hanggat isang araw umiiyak ako na naririnig ko ang Quran, hindi ko alam. At ngayon gusto ko nang magsyahada na magsabi ng La ilaha illallah. Mga kapatid, this is the Quran of Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sinumang makarinig nito, ang sinumang tunay na nagnanais na mamahalin ng Allah, sa pamamagitan nito, patatawarin tayo sa ating mga kasalanan, bibigyan tayo ng gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. So ngayon, sumunod, sarhul ma'nal istilah, ito yung pagpapaliwanag natin, kalamullah, huwa kalamullah, alladhi awha ila nabi sallallahu alaihi wasallam. This is the words of Allah, perfect words of Allah that was revealed to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And al-munazzal ala Nabi Muhammad, it was revealed to him. Hadal qaid bima'na al-Quran and ghairi al-kitub samawiyya al-ukhra. May pagkaiba, of course, ang pagbigay ng Quran
kay Propeta Muhammad doon sa mga naunang ipinadala. Ang mga nauna katulad ng Torah, isinulat ito ng Allah subhanahu wa ta'ala mismo sa kanyang sarili, isinulat ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pamamagitan ng kanyang mga kamay. Tapos ibinigay ang 10 utos ng Diyos kay Musa. At ang ganun din ng mga iba. Pwedeng ibinigay sa kanila, pwede ring dumating sa kanila ang namus, Allahu alam. Pero ang Quran, iba. Ang pagbigay o pagka-reveal ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, tapos na siya. Nandoon siya sa Lawh al-Mahfud. Ngayon, bayna sama'i wal ard, it was preserved in the house of the preserved tablet. Ngayon, 23 years ipinadala kay Propeta Muhammad. 13 years sa Makkah, 10 years doon sa Madina. So, step by step. So, ibig sabihin, ang Quran, one file, tapos na siya. Ang second file na pagbigay ay step by step na ibinigay kay Propeta Muhammad sa loob ng 23 years. Yun ang kaiba ng Quran sa mga nauna. Al-muta'abbad bitilawa, mga kapatid, ang sinumang may mga pinagdadaanan sa buhay, hirap sa buhay, wallahi ang Quran, pag al-muslimuna, yata'abbaduna Allah bitilawatil Quran wa tadabburu ma'ani. Ang totoo lang, sa Muslim, ang Quran, pag binasa niya ito, nagbibigay ng kapanatagan, katahimikan sa kanyang buhay, solusyon sa lahat ng problema. Sinasabi ko to, ako mismo na experience ko at ganun din ang iba sa atin. Experience natin yan. Salita ng Allah, kinakausap mo ang tagapaglikha mo. Sinasagot ka ng iyong tagapaglikha. Bawat pagbasa mo ng Quran, mayroon kang gantimpala sa bawat isang letra. Hindi word, bro. Letra. Ibig sabihin, one letter, you will be rewarded 10 hasana. Saan mo yan makikita? Kaya nga sinasabing al-muta'abbud. Ibig sabihin, pagsamba. Thumma nakala al-Quran ilayna abra al-ajbal al-mutawatira min riwayat at-thiqat mima yatadamanu sihatu wa salamatihi. Correct. Ang Quran, ito ay na-reveal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ito ay dumating na sa atin sa pamamagitan na naging mutawatir. Ibig sabihin, hindi lang isa, dalawa, tatlo ang nagpa-jam'a rito na nagbigay sa atin. Ngunit sa karamihan ng mga sahaba na thiqat as-sihhatu salama, ibig sabihin totoo na sila yung mga pinagkatiwalaan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Hindi mo pwedeng sabihin na mayroon siyang mga kasinungalingan. Minsan may isang sahaba na nasabi na o yan, isulat yan. Pero sabi ng isang sabay, hindi pagkakatiwalaan siya. So tinanggal niya siya doon sa silato na pwede siyang matanggap ang sasabihin niya. Sahaba na yun, maalam na rin, pero hindi nila tinanggap. Kasi may committee na tumatanggap. Halimbawa, kayo lahat, nagkaisa tayo, o sige, 4, 5 na pangalan. Yung isa, hada, mafi kuways. Kaslan hada. Dumarating nilang dito yan ang inom ng kape. At tutulog. Yung iba, lahat makikita mo talaga. So, ibig sabihin, alam nila kung sino yung totoo sa kanila, sa mga sahaba. Al-maktub fil masahif, itong nakasulat sa kanina, ipinaliwanag natin sa inyo. Al-Quran al-Karim, maktubun fi masahif, munadhamatun murattaba mimma yusahilu hifduhu wa tadawulu. Wallahi mga kapatid, nakakamangha ang Quran sa buong mundo, karamihan ng mga Muslim, lalo na pagbata pa. Cover to cover, paano nila ito na i-memorize. باختصار القرآن في الاصطلاح هو كتاب الله المقدس الذي أنزل الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو كتاب يتعبد المسلمين بتلاوته وقد نقل إلينا برواية الثقة وهو محفوظ في المصاحف. We don't need to repeat this because we have already explained that the Quran, of course, this is the book of Allah, the perfect words, sacred words of Allah subhanahu wa ta'ala that was revealed to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And this is the book that is considered that the Muslims, they worship Allah by reading the Quran. By reading the Quran. And it was then related to us by riwayat at-thiqat. By the trusted people. Trusted sahaba of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the companions, and most of them, they are huffad, na memorize nila ang Quran. So ngayon pa lang, dito pa lang, nakuha na natin na ang Quran, wala kang pagdududa kung paano ito naubuo. Paano ito nabuo, mga kapatid? Makikita natin sa pagkabuo ng Quran. Basahin natin. How the Quran was made into one book. Tamma jam'ul Quranil Karim ala 3 marahil. 3 uri. O, ano ba tawag doon? Marahil. 3 yugto
kung paano na isulat ang Quran. Mga kapatid, paano ito? Khilal ahadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa kapanahunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabuo na, pero hindi pa naisulat, na naganap. Pero alam na ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ano yung mga sura, saan siya dapat yung pagkakasunod-sunod. Nasa puso't isipan niya. Sasabihin nung imposible, hindi imposible, walang imposible sa Allah subhanahu wa ta'ala. May makikita tayong mga dalil patungkol dito, of course, na nagpapatunay sa paano ito na-memorize ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kung magtataka ka doon, magtaka ka ngayon sa isang 10, si Bukhari, Imam Bukhari, na-memorize niya ang Quran sa edad na 10 taon. At ngayon, marami, may mga kamag-anak ako, pinsan ako, na-memorize na nila ang Quran. Wallahi mga kapatid, nakakamanga. Kayo na nakikinig. Ang Quran, pwede yan ma-memorize maski ikaw ay tigulang na. Maraming nag-memorize ng Quran at the age of 50, 60, 70, na-memorize nila ang Quran. Wala sa edad ang Quran. Ito yung kakamangha sa Quran. So, nandun na yun sa time ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa thumma mada? Sa kapanahunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sumunod sa ahdi Khalifati Abu Bakar Siddiq. Ayun. Nung namatay na si Propeta sallallahu alaihi wasallam, pumalit si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Sa loob ng 4 o 2 taon at 6 na buwan. Sa pagka-panahon ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, doon na ay ipinaalam ni Umar ibn al-Khattab na dapat magkaroon na ng Quran na buo na maisulat. Pero hindi pa rin nangyari yun. Thumma madakal wa akhiran fi ahdi Khalifati Uthman ibn Affan. Sa time ni Uthman ibn Affan, doon na nabuo, na naisulat na ang Quran. Sa time ni Propeta Muhammad, nagathered na siya. Sa time ni Abu Bakar Siddiq, nabuo na. Sino na yung mga magsusulat, sino na yung mga dapat na mag-relate, pinili yung mga nakamemorize, yung mga pinagkatiwalaan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, pinagkaisa ng mga sahaba sa kapanahunan ni Khalifat Uthman ibn Affan, doon siya nabuo. Al-marhalatul ula fi ahadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yan yung una. Pangalawa, Kitabul Quran, al-munazzal ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa loob ng 23 years, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yahfadul Quran wa yatluha al-ashabi. Subhanallah. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay na-memorize niya lahat ng mga anong dumarating sa kanya ng mga talata na galing sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ni Jibril alayhi salatu wasalam. Minsan nakikita niya sa panaginip, minsan nakikita niya mismo na dumarating sa kanya ang mga salita ng Allah, pero karamihan ito ay kay Jibril alayhi salatu wasalam. Buong-buo na memorize sa kanyang puso't isipan. Wa kana hunaka kitabun yaktubu ma yunazzilu minal Quran. At doon pa rin nagsisimula na ipinapasulat niya sa mga iba niyang mga kasamahan. Lam yatimu jamul Quran fi mashafun wahid fi hadal ahad. Ngunit hindi nagkataon at hindi nangyari sa buong kapanahunan ni Propeta Muhammad ay maisulat ito ng buo. Palagay nyo, bakit hindi? Bakit kaya? Buhay ka, sugo ng Allah. So dapat maisulat na. Huwag na namin antay na mamatay ka pa. Dahil baka sabihin nila ito ay kinukuha ni Propeta Muhammad. Irinus at baka maghalo yung salita niya at salita ng Allah. Very good. Isa yan. Isa sa mga rason na kung bakit nga hindi nangyari, kasi khawfan, yung pangamba nila, na baka yung salita ng Allah na sinasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay magkahalo siya dun sa mga hadith na kanyang mga sinasabi. So kaya hindi nangyari yun. Isa yun sa mga rason. At of course, yun din, walang dumating na aya na sinabi kay Propeta Muhammad na Muhammad, ipasulat muna ang Quran, buong buo. Kaya hindi rin nangyari. Di ba? So, kailan ito? At fi ahadi bal kana mahfuzan fi suduri as-sahaba. Ngunit ito, ang Quran, sa lahat ng mga sahaba na nakamemorize ng Quran, buong-buo sa kanilang puso. Na-memorize lahat ang Quran. Wa ba'dul al-kitabat al-mutawaffirah al-raqa'i wal-idham wa ghayruha. At lahat ng ito ay naisulat sa yung mga naipakita natin kanina, sa mga dingding, sa mga buto, bato, lahat yan, na-memorize, alam ng mga sahaba. At ang pangatlo na marhala o marhalatul thaniya, fi ahdi Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu,
At dumating na rin dito sa waba'da wafati Nabi sallallahu alaihi wasallam wastushida adadu kathirun min hufadil Quran. Dito. Nung namatay si propeta sallallahu alaihi wasallam, ay marami na rin namatay na naka-memorize ng Quran. Hindi ba iwasan? Fi ma'rakatil yusamma al-Yamama. Mayroong labanan sa kapanahunan na kung tawagin al-Yamama. Asyara Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu bi Abi Bakar bi jamil Quran. Tingnan niyo ang tapang ni Omar, sabi niya kay Abu Bakar, marami nang nangamatay ng mga naka-memorize ng Quran. Dapat na natin itong buuin, na maisulat na at mangyari na ang pagkabuo ng Quran. Sabi ni Abu Bakar, bakit ko gagawin ang hindi ginawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam? So, pinanukalan niya yun, pero hindi pa rin natanggap yun. Wakala fa Abu Bakar, Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit, jamil Quran, min raka wal idam wa sadru rijal. Si Zaid bin Thabit, mga kapatid, isa ito sa sekreter, o siya yung sekreter ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Minsan siya pa yung kung ano yung sinasabi ni Propeta na sirrun nabi, sekretary niya, o di kaya yung mga sekreto ni Propeta, siya lang nakakaalam. Kaya sabi ni Abu Bakar kay Zaid bin Thabit, Zaid bin Thabit, ngayon simulan mo na ang pagbuo ng Quran sa mga nakasulat kung saan ninyo ipinasulat ang mga ibang mga sahaban, ipinag-utos ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. At doon ipunin din ang mga sahaba na kung saan sila mismo ay nandun sa kanilang puso't isipan ng Quran. Pag yan, naibuo na yan, tapos sasabihin sa isang sahaba, saan yung sumunod, pag yun ay nagkatugma-tugma, ifa-final pa yun, ilang beses pa yun ma-final bago siya may final na mabuo. Thumma jama al-Quran al-Karim fil mushafin wahid wa hafida inda Abi Bakar thumma inda Umar thumma inda Hafsa bintu Umar. Allahu Akbar. Nung nabuo na lahat, yung pagkabuo nila dito sa Quran, pinagkaisa na ng mga rijal, nangyari na yung mga committee, yung mga nakahafid ng Quran, yung lahat ng nakaisulat, tapos dito ipinakita na nila ang isa buo, na kay Abu Bakar Siddiq. Pagkatapos, binasa at pinag-aralan mabuti na Abu Bakar Siddiq, dun din kay Umar ibn al-Khattab, at panghuli na pinagkatiwalaan dito na iminigay sa kanya ay kay Hafsa bintu Umar. Dito rin natin makikita na si Hafsa, mayroon siyang daw, isang babae na anak ni Umar ibn al-Khattab, na mayroon siyang sariling hindi makalimutan sa kanya, na kung saan ay naipagkatiwala din sa kanya ang Quran. Wa marhalatu thaniya fi ahdi Uthman ibn Affan, yung sinabi natin, ang marhalatu thalitha, at dito na siyang buong-buo na isulat. Sababu ittisa'a ar-raqatu ad-dawlat al-islamiyya wa intashara al-islam fil amsar, dhahara al-ikhtilaf fi qira'ati al-Quran. Di ba ang Quran, mayroon tayong mga iba't ibang uri ng mga pagbasa? May Hafs ibn Azim. Ano pa yung iba? Ha? Mishari? Si Mishari ano yun yung Qari yun Ha? Dahil sa mga Arabo na iba't ibang lugar. Iba yung sa Libya, iba yung sa Iraq, iba yung sa Misr. So ngayon, apat yun So ang buo na kilala ngayon, which is yung ginagawa natin, yung Hafs ibn Asim. Ikhtilaful qira'atul Quran, yung pagbasa na iba-iba. Di ba yung sabing, wadduha, may nagbabasa, wadduhi. Minsan magmamanga ka na lang. Ganun ba yun? Yung fata nagiging kasra. Kasi buo yun. Sa time ni Propeta Muhammad, pwede yun, nagkakaiba. Pero pinagkaisa lang dito sa kapanahunan na nung nangyari na. So ang Quran ay may tatlong bahagi, mga kapatid. Ang Quran ay may tatlong bahagi. Una, ang tauhid. At ito yung akidah. Paniniwala natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa tauhid, dalil, makikita natin sinabi ng Allah, "Dhalika bi anna Allah huwal haq, wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil, wa anna Allah huwal aliyul kabir." 62, Suratul Hajj. Katotohanan siya ang Allah na totoo, na ang sinumang sumamba na bukod pa sa Kanya ay walang katotohanan, katampalasan, karumal-dumal, hindi katanggap-tanggap ang sinumang sumamba ng ibang Diyos na bukod pa sa Allah, dahil siya mismo ang Allah na nagsabi na siya ay totoo na Diyos. Wa anna Allah huwal aliyul kabir.
Siya ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang tunay na pinakamataas-taasan, na pinakadakil at pinakamalaki. Ang Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil din sa Quran tungkol sa Tauhid. Napakarami ang usapin sa Quran, mga kapatid. 1/3 of the Quran is the Tauhid. Ang sumunod, ito pang susunod. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwal Masih ibn Maryam. Wa qala al-Masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbukum. Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Suratul Maidah 72. Sabihin niyo ito sa mga kamag-anak ninyo na mga hindi pa Muslim. Si Hesukristo, inay, lola, siya ay nagsabi po sa Quran na siya ay nanawagan sa mga angkan ni Israel. Kasi sinabi niya, katotohanan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang sino man nagsabi, Laqad kafara alladhina qalu, sila yung mga nagsabi na ang Allah ay siya, si Isa, na anak ni Maria, ay siya ay tumalikod, naging kafir. Ang sinmong sabihin niya, ang Diyos, si Isa, kafir. Ibig sabihin ng kafir, tumalikod. Ibig sabihin, hindi naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala al-Masih, sinabi ni Isa ibn Maryam, o mga angkan ni Israel, sambahin ninyo ang Allah, ang aking Panginoon, innahu may yushrik billah, dahil sino man ang magtambal sa Allah subhanahu wa ta'ala, faqad haramallahu alayhi al-jannah, ay ipinagbawal sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang paraiso. Hindi makakapasok sa kahit sino mang tao na siya ay sumamba sa bukod pa sa Allah. Hindi siya makakapasok sa paraiso dahil ipinagbawal ito ng Allah sa kanya, wa ma'wahun nar, at ang kanyang patutunguhan ay ang imperno na nagliliyab. Walidh-dhalimin min ansar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Ang mga zalim, ang mga taong makasalanan, ano pa yung dalim sa Tagalog? Haula zalimun. Mapang-api, mapangligaw, mandaraya, yan, yung mga mapanlilang na mga tao, yan, wala silang magiging katulong sa araw ng paghukom. Walang makakatulong sa kanila. Kaibigan o pamilya, kanilang gawaing mabuti, pera o anuman, wala. Hindi magbibigay dulot sa kanila yan. Dalil din sa Quran, mga kapatid, patungkol saan? Of course, we're discussing again about sa Tauhid, di ba? Okay. Sa Tauhid ng Allah subhanahu wa ta'ala, naunsa ni siya? Ayun. Sabi, ayun, Masya Allah. Ibalik nga natin, parang nagustuhan ko yung ganun, may kortina. Masya Allah. Ito ngayon. Mga kapatid, sa Suratul Baqarah, makikita nyo. Sabi ng Allah, Alif Lam Mim, Dhalikal kitabu la rayba fi, hudal lil muttaqin, alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Suratul Baqarah, verse 1 and 5. Wallahi mga kapatid, maski ngayong gabi lang, i-memorize nyo ito. Suratul Baqarah. Ito ang kitab, ito ang Quran. La rayba fi, walang pagdududa. At ito ay gabay sa mga matakutin sa Allah. Ang gabay, ang Quran, sa tunay na nagtataglay ng takot, na naniniwala sa Kanya. Alladhina yu'minuna bil ghaib, sila, ang unang kondisyon na ikaw ay isang mananampalataya sa Allah ay naniniwala sa mga hindi nakikita. At ganun din, naniniwala ka sa imperno, sa paraiso, naniniwala ka sa Allah, sa mga anghel, hindi sila nakikita, pero naniniwala ang puso't isipan mo. Buo, walang pagdududa. Wa yuqimuna sala, at sila yung mga nagdarasal ng mga 5 beses sa isang araw. Wa mimma razaqnahum yunfikun, na sila kung anumang aming mga biyaya ay ipinagkakaloob sa kanila, ay sila ay namimigay. Tumitimpla ng kape, namimigay, nagbibigay ng mga pandesal, yan, lahat ng mga pagkain binibigay nyo, kaalaman binibigay nyo, pera binibigay nyo, lahat ng anong biyaya ipinagkaloob sa inyo ng Allah, ibigay natin yan. Yan ang mga tunay na mga katangian ng mga mananampalataya. Walladhina yu'minuna bima unzila ilayka, at sila yung mga naniniwala kung anong ipinadala sa iyo Muhammad, at ito ay ang Quran, wa ma unzila min qablik, at kung sino ma ang mga naunang naipadala sa iyo Muhammad, o naipadala sa mga naunang mga propeta. That's why we Muslims, we believe about the
the five books of Allah subhanahu wa ta'ala, the books, revelations, books that was sent to the previous prophets of Allah. Wabil akhirati hum yuqinun, at sila ay naniniwala na nagsasakilos sa araw ng paghukom. Bro, bakit ka nagdarasal? Dahil ang hangad mo ay gantimpala sa araw ng paghukom. Hindi ba? Bakit ka gumagawa ng kabutihan? Kapatid na sultan. Dahil, bakit ka nag-hajj last year, last 2 years? Dahil gusto mo makapasok sa paraiso na patawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kasalanan. Bakit tayo gumagawa ng kabutihan dito sa mundo? Dahil ahangad natin sa araw ng paghukom, may paglilitis gantimpala sa mga taong nagsigawa ng kabutihan. Ulaika hala ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mga kapatid, katangian nito ng lahat ng mga taong magtatagumpay dito sa mundo, lalong-lalo na sa araw ng paghukom, ay sila yung mga naniniwala sa mga nabanggit natin. Hudam mir rabbihim, at ito ay gabay mula sa inyong Panginoon. Allahu Akbar. So yan yung unang ng Quran, yung sinasabi nating tauhid. Sumunod ang tashri'. Ang tashri' ay wal hukum wa hiya syari'atullah. Ito yung batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pakikita mo, ang Quran hindi lang akida, hindi lang tauhid, yung mga nabanggit natin. Sumunod dito ay ang mga batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil sa Quran, sa Suratul Ma'idah, verse 48, anong sinabi ng Allah? Likullin ja'alna minkum shir'ataw wa minhaja, walau sya'allahu laja'alakum ummataw wahida, walakin liyabluwakum fima atakum, fastabikul khairat, ilallahi marji'ukum jami'a, fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Ya Rabb, subhanallah, what a beautiful verse. I think this is addressed to the ummah of today, to the Muslim globally around the globe, because this is addressed to us. Remember, Allah said in the Holy Quran, likullin ja'alna minkum shir'ataw wa minhaja. Dalil sa Quran na ang mga nauna, na mga unang henerasyon ay may mga batas na pinapairal sa kanila. May mga kasulatan na kanilang ipinamumuhay. Taura sa kapanahunan ni Musa, Injil kapanahunan ni Isa, Suhuf Ibrahim sa kapanahunan ni Ibrahim, at yung Zabur sa kapanahunan ni Propeta Daud. Lahat ng bawat pamayanan, mayroon silang mga batas. So ang mga batas noon, sa batas ngayon, hindi pwede. Magkakaiba. Eh dito nga lang dito sa mundo, ang mga batas, pare-parehas ba? Iba ang batas doon sa Pilipinas, sa batas dito. Di ba? Magkakaiba, bro. Sa Amerika, ganun din. Lahat ng lugar. So, sa kapanahon pa kaya nun, anong sinabi ng Allah? Walau siya Allah ja'alakum ummataw wahida. Kung gugnanaisin ng Allah, lahat man kayo ay pwede kayong maging pamayanan na iisa lang. Di ba? Walakin, ngunit, hindi yung ginawa ng Allah. Bakit? Liyabluwakum fima atakum. Dahil susubukan kayo sa anumang ipinagkaloob sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, susubukan sa kaalaman, susubukan sa paninindigan, susubukan sa pag-unawa, susubukan kung tatanggapin isa sa buhay o hindi. Ha? Ito nga, tayo, mga Musliman tayo lahat. Bakit pa nagkakaroon tayo ng pagkawataw-watak? Pagka nagkaroon pa tayo ng iba-ibang mga pananaw sa akida, pagsubok. Titignan ng Allah kung sino sa atin yung totoo ang kanyang paninindigan at paniniwala. So, dahil ito'y pagsubok, sabi ng Allah, fastabikul khairat. Makipag-unahan kayo ng paggawa ng kabutihan. Look at this. Ilallahi marji'ukum jami'a. Lahat tayo babalik sa Allah subhanahu wa ta'ala. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. At kayo ay pagsasabihan o ililihis sa inyo ang lahat ng mga ginagawa ninyo o mga bagay na hindi pinagkasundo-sunduan. Sa araw ng paghukom, grupo ng mga Asyaira, ya Allah, kami ang tama. Sinabi namin na kami ay hindi nagpapakatawan tao sa'yo. Kasi sinabi ng mga Ahlusunnah wal Jamaa, meron ka daw kamay. Kami, hindi kamay. Sa amin, ang sabi namin ay yun yung lakas mo. Yan. Sasabi naman ng mga Ahlusunnah wal Jamaa, ya Allah, kami ay kung paano sinabi ni Propeta, pinaniwalaan namin. Kung anong nasa Quran, pinaniwalaan namin. Sasabi ng mga Shia, sasabi ng mga ibang mga Jahmiya, mga Buddha, lahat Mu'tazila. Sabi ng Allah, sige. Wala yatakallamuna illa man adina ar-Rahman. Walang magsasalita. Maliban sa kung sinong papahintulutan ng tunay na mahabagin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sinong sasabihin niya, kayong grupo, lahat kayong mali, itong grupo ang tama. Sino?
ang pinawanghawakan na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ma ana alayhi wa ashabi. Kung anong pinaninindigan ko, pinaniniwalaan ko at yung mga sumunod sa akin. So mga kapatid, sa araw ng paghukom, ano mang hindi natin pinagkakaunawan dito? Doon. Kaya sinasabing paglilitis eh. Lilitisin tayo, bawat isa. So ito yung Sharia ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dagdagan pa natin, Ustad, sa Suratul Imran 104. Anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. Ito yung da'wah. Kayo na nagdada'wah. Kayo na nagpapalaganap ng Islam. Sabi ng Allah, let there be amongst you a community who enjoin what is right and forbid what is wrong, or who teaches the oneness of Allah. Ang magda'wa sa Islam, ang pagtuturo ng kabutihan, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Walang tunay na tagumpay, kapatid, dito sa mundo maliban sa yaong sila ng mga tao na nagtuturo ng kabutihan at nagkakaisa. Bakit umalis na yun si Kwan? Meron pa tayong 15 minutes. Sige. Sumunod. Anong susunod? Sa Sharia din ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, pinili ko lang ang mga ibang mga talata sa Quran ang patungkol dito. Dahil kung kukunin natin yung isa, hindi tayo maabot bisag umaga hanggang Fajr. Hindi natin matatapos yan. Sa dami. So, kinukuha lang natin dito kung ano yung para magkaroon kayo ng idea ng pagkaroon ng Quran. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, batas pa rin na naman ito. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hadhihi al-ayah ta'muru Allah subhanahu wa ta'ala wa rasuluhu wa ulil amr an yarudda al-amr ila Allah wa rasul indat tanazu. Correct. Itong aya na ito, sinabi ng Allah, kayo na mga mananampalataya, sundin ninyo ang Allah, sumunod kayo sa Allah at sa kanyang sugo, at ganun din sa mga namumuno sa inyo. At kung kayo ay nagkaroon ng mga hindi pagkakauna-unawan, pagkakaiba ng inyong mga kuro-kuro opinion, at ito ay ano niyo ito uli sa Allah subhanahu wa ta'ala. Faruddu ilallahi wa rasul. Bumalik kayo sa Allah at sa kanyang sugo, sa Quran at saka sa Sunnah, kung anong hindi niyo pinagkakaunawan. In kuntum tu'minuna billah, kung totoo kayo ay naniniwala sa Allah. Tingnan nyo, may mga ibang kamusliman. Hindi tayo magkaunawa, pare. Anong gusto mo ngayon malaman? Ito yung Quran, ito yung ano. Iba ang pag-unawa mo dyan. Ishada. Iba, Quran na, sinabi ng Allah na babalik ka sa Quran, tapos sasabi mo na iba pa rin ang pag-una. Anong utak mo na gusto mong patunayan na utak mo na yan? Meron kang sariling Quran? Meron kang sariling pag-unawa? Susubrahan mo pa si Imam Nawawi, Imam Bukhari, Imam Ibn Ahmad bin Hanbal dahil meron kang sarili? Kayo na mga ulama na sa time ni Propeta Muhammad na walang mga madrasa, walang mga university, walang mga certificate, walang mga doktor-doktor. Kayo na bid'a yan ginagawa ninyo. Kayo nagsasabi ng bid'a man yung ginagawa ninyo. Dahil kayo na meron ng mga syahada. Nagpupulong-pulong pa kayo sa mga Islamic Center, mga jaliat, ganyan. Sa time ni Propeta Muhammad, dun sa masjid lang. Tapos punta sila dun, magkatablig sila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Assalamualaikum. Kapatid, dali ka. Mashallah, iba-iba tayong pag-uunawa. Bakit tayo nagkakaiba-iba? Jericho. Bakit tayo nagkakaiba? Kayo dito mismo nagkakaiba-iba rin kayo. Pare-parehas ba kayo? Nakikita ko pag nag-exam kayo. Bakit hindi kayo nagkakaisa sa exam? May tama, may mali. Ha? Why? Oy, Pogi. Si Pogi. Boy Pogi, bakit ba tayo nagkakaiba-iba? Ha? Dahil? Nagkakaiba tayo. Dahil pagsubok. Dahil iba-ibang utak. Dahil iba-ibang muka, dahil iba-ibang personalidad, iba-ibang dugo na pinanggalingan, iba-ibang environment, pero okay lang. Dahil sa araw ng paghukom, isa lang ang pipiliin ng Allah kung sino nasa tama. Manindigan lang ako sa tama.
Importante sinasabi natin ng katotohanan na sa tao tanggapin niya o hindi. So bumalik tayo sa Quran at saka sa hadith kung marumang hindi tayo pinagkaunawaan. So ito yung tungkol sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Quran consists of the laws of Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Quran, pangatlo ay ang mga kwento. Yan. Di ba? Ang Quran, nandyan yung mga kwento. Kwento ng alin? Kwento ng mga nauna. Kwento ng mga propeta. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, patungkol sa kanya mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala, nagkwento rin sa mga naunang mga propeta ng mga unang mga henerasyon. So, Quran is full of the stories of the previous generations and previous people before us. Mga kwento sa pagkalika sa mundo. Allahu Akbar. Mashallah, maganda yan. Mga naunang henerasyon at pamayanan. Isipin mo, uy, ikaw na Kristiyano, na kababayan namin, na minamahal namin, na kamag-anak namin, makinig ka mabuti. Makinig ka, okay. Hindi ka makinig, nasa sayo. Matanda ka na, meron ka ng pag-iisip, tamang pag-iisip, tanggapin mo hindi. After all, at the end of the day, Allah subhanahu wa ta'ala will judge us in the day of judgment. Sa Suratul Rum, Al-Aya 22, sabi ng Allah, وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٍ لِلْعَالَمِينَ Allahu Akbar. Sa mga tanda ng Allah subhanahu wa ta'ala ang paglikha sa mga kalangitan at mga kalupaan at ang pagkakaiba ng inyong mga lingwahe at ang inyong mga kulay, may maputi, may maitim, may kayumanggi, mayroon pang dilaw, mayroon pang kulay asul. Mayroon bang kulay asul? Inna fi dhalika laayati lil alamin. Katotohanan nito ay mga tanda ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tinakpan na siya ang tunay na Diyos na lumikha. Kanina, namangako doon siya nagsasabi na Diyos daw si Jesu Kristo. Nalikha na ang mga layan bago pa lumabas si Jesu Kristo. Paano ang Diyos kung lumabas na pala siya na nahuli na nalikha yun? Sinong lumikha doon? Sabihin mo pa rin, hindi kasi Jesu Kristo. You are wrong, my friend. Hadi al-aya anna khalqa samawati wal ard wa ikhtilafi alsinatim wal wan hiya min ayatillah. Ito ay mga tanda ng Allah. Okay, ano pa ang sumunod? Sa Suratul Baqarah, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Ito ang mga kwento na patungkol sa kanila, ang kwento sa mga kwento ng kay Propeta Yusuf alayhi salatu wasalam at ang mga nauna, ito ay para sa mga taong may mga pag-uunawa. Allahu Akbar. Huwalladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma stawa ila as-sama' fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli shay'in alim. Siyang Allah subhanahu wa ta'ala ang lumikha ng mga khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Ano ang nilikha ng Allah dito sa sanlibutan, dito sa kalupaan? Lahat ito mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. At siya ay nagmaitaas sa kanyang trono sa kalangitan, fasawahunna sab'a samawat, at ginawa ito ng 7 palapag ng mga kalangitan, wa huwa bikulli shay'in alim, at ang lahat ng bagay batid at alam ng Allah. Wala kang pwedeng maitago sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil siya ang tagapaglikha. Alam niya ang anong nilikha niya. Sa Suratu Yusuf 3, ano rin ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Nahnu naqussu alayka ahsanal qasasi bima awhayna ilayka hadal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Allahu Akbar. Kami ang nagkwento dito sa iyo, o Muhammad, patungkol sa pinaka mabuting mga kwento. Isa sa pinaka dakila na mabuting kwento ay ang kwento ni Propeta Yusuf. Nakuha natin yan, yung mga nauna. Bima auhayna ilayka, at sa mga una pa namin na ipadala sa iyo, itong Quran na ito, at yung mga nauna pa, in kunta min qabli laminal ghafilin, at kung ikaw o sino ang mga sa inyo na hindi kayo sasang-ayon o kayo ay pabaya sa mga padala ng Allah o sa mga revelasyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lakad kana fi qasasihim ibratul li ulil albab. Ito yung sa Suratu Yusuf, nasabi natin yan, kam adadu suwar minnal Quran wa ayati. Ilan ang bilang ng mga ng Quran? Ilan ang bilang niya? Kabanata 114. Ilan ang verso? Verso ng buong Quran. Ito, makikita natin. Yahtawi al-Quran al-Karim, ang ayat ng Quran ay 6,236.
More or less. Yan ang pinagkaisa ng ibang mga ulama. Lahat. 6,236 verses of the Holy Quran. At ito, wasuratuhu, ito yung mga kabanata niya, chapters of the Quran, 114. At ang Makiya, of course, ang Quran, ay mayroon tayong sinasabing dalawa lang yung bahagi. Mga talata na ipinadala sa Magka, mga talata na ipinadala sa Madina. Ang sa Makiya ay ito yung mga naipadala sa kay Propeta Muhammad noong siya ay nasa Magka. At ang mga katulad nito, of course, ilan ang Magka na ipinadala na kabanata? Ito ay 86 surah. 86 ang bilang ng surah ng mga naipadala sa Magka. Ano ang katulad niya? Ang katulad niya sa Magka na naipadala ay mithl suratu Al-Fatiha. Ang suratul Fatiha, Magka. Hindi siya Madina. Suratul An'am, Magka. Suratul Kahf, Magka. Suratul Maryam, Magka. Ito yung mga halimbawa na naipadala sa lahat mga sura ng Magka. Although minsan may khilaf dyan ng mga ulama, pero ito yung pinagkahisa nila na ito karamihan ay sa Magka. 86, ilan naman yung sa Madina? Suratul Adad fil Madina. Ang sa Madina ay 28 na mga chapter. 28 kabanata. Ibig sabihin, 86 plus 28 equals 114. Tama? Uy, mathematics. Ha? Oh. Mathematics ka ba, Kwan? Ikaw? Nakita mo lang dyan. Okay, so ibig sabihin, 86 ngayon ang mga kabanata na ipadala sa Madina. Ang katulad niya ay ang Suratu Al-Imran, Suratul Baqarah. Uy, Suratul Baqarah pala. Madina? Hindi. Kasi may part din na Madina at saka Magka. Pero yung buo ng karamihan sa Suratul Baqarah ay ipinadala ito sa Madina. Ngayon, ang katanungan. Ustad, ang Suratul Maida, Al-Anfal, At-Tawbah, Wan-Nur, wa ghayraha, ipinadala sa Madina. Ano ang pagkaiba ng sura na kabanata tungkol sa Magka at saka sa Madina? Palagay nyo, what are the difference? Ali, Ipulito. Ang Magkiya ay patungkol sa Tauhid, patungkol sa araw ng paghukom, patungkol sa pagkalika ng Allah subhanahu wa ta'ala, tungkol sa pananampalataya, tungkol sa kaparusahan sa mga hindi naniniwala. Dapat lang yun. Magkiya yun eh. Pagigisingin ng sangkatauhan, may araw ng paghukom, ito ang kaparusahan, may gantimpala sa mga taga-paraiso. Which is correct, lahat yan sa Quran. Pero pagdating na sa Madina, dito na nag-uugnay patungkol sa mga batas. Kasi Muslim na eh. Buo na Muslim yung mga tao sa Madina. So nandyan na yung Suratul Qisas, Suratul Anfal, okay? Al-Imran at Suratul Nisa, yung mga hukom ng mga kababaihan, pag tinalak mo sila, yung nagkaroon sila ng mga haid, Muslim na sila. Yung patungkol sa Suratul Baqarah, ano yung pinadala dyan? Yung mga suratul patungkol sa aya sa Qisas. Kasi Muslim na sila, so dapat lang may isa batas nilang Islam. Yung sa patungkol sa death penalty, patungkol sa pag-aayuno, dito rin sa Suratul Baqarah. So yun ang pagkaiba ng mga yan. Quran proves its uniqueness and perfectness. Mga kapatid, Ma'am Eva, makinig po kayo, ma'am, kung nanonood kayo, ma'am. Ang Quran kasi ay unique at perfect ito. Hindi katulad ng mga ibang mga kasulatan na libro o anumang mga isinulat ni Pablo, isinulat pa ni San Pedro, isinulat ni Juan, or kahit sino. Ang Quran po hindi. Ito kasulatan mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala, kinumpile ito ng mga sahaba, yung mga nabanggit namin kanina. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Qul la in ijtamatil insu wal jin ala ay ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tu bimithlihi walau kana ba'dhuhum ala ba'd zahirin. Allahu akbar. Saan ito? Sa Suratul Isra 88. Sabi ng Allah, sabihin niya Muhammad, maski magtipo-tipo ng lahat ng mga tao sa mundo kasamang mga engkanto para magpadala o gumawa ng Qur'an na katulad nito, la ya'tuna bimithli, kailanman hindi sila makakaproduce na katulad ng Quran. Sa isang aya, walau kana min indillahi lawajadu fi ikhtilafan kathira. Katotohanan, kung ang Quran ay hindi galing sa Allah, magkakaroon sila ng mga hindi pagkakauna-unawaan. So, ibig sabihin ng Quran, galing sa Allah, perfecto na hindi ito kailanman ay gawa ng mga katang-isip. If mankind, the jinn, gathered in order to produce the like of this Quran, they could not produce the like of it.
even if they were to each other associates. Correct. Assistance. Okay. Sabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa in kuntum fi raybi mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Anong sabi dito? And if you, Arab, pagans, Jewish, and Christians, are in doubt concerning that which we have sent down, the Quran, to our slave, Prophet Muhammad, then produce a surah, a chapter of the like thereof, and call your witness, supporters, and helpers besides Allah, if you are truthful. This is a challenge that the Quran, mga kapatid, galing ito sa Allah. Maski magtipon-tipon ng kahit sino na mga sangkatauhan, hindi sila makakagawa nito dahil katotohanan ang Quran ang totoong ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala na perpekto na kanyang salita. Sabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Hijr, Verse 9, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Indeed, we sent down to you the Quran and we will be its guardian. Kami ang nagpadala sa iyo ng Quran, O Muhammad, at ito ay poprotektahan namin sa anumang uri ng korupsyon. Walang mangyayari sa Quran. Hanggang sa magunawang mundo, doon lang mawawala ang lahat ng Quran dahil yun ay mawawalan na rin ng bisa, mawawalan ng kasulatan nito. Pero habang mayroon pang Islam, mananatili ang Quran na walang pagbabago at walang pagdududa. Ang sino mang magduda, magbago, magsabi sa Quran na may kulang, may mali, siya ay kafir. Dahil mismo ang Allah ang nagsabi na ito ay protektahan niya. Ang mga naunang mga kasulatan hindi nabigyan ng proteksyon. So makikita nyo, ang Quran proves the creations of everything. Mga kapatid, ang Quran, pagpapatunay na magbibigay ng lahat ng patungkol dito. Isipin nyo, pati ang Quran, inusap pa rin niya ang patungkol sa, anong nakikita nyo? Dahon, lupa, tubig. Anong sinabi ng Allah patungkol dyan? Ya ayuhan nasu abudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladhi ja'ala lakumul arda firasha wa samaa binaa wa anzalna minas samai ma'an fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. O kayo na mga mananampalataya, o kayong sangkatauhan, sambahin ninyo ang Allah, ang inyong Panginoon at Panginoon ng lahat ng mga nauna sa inyo. Walladhina min qablikum la'allakum tattaqun, nang kayo ay maging matakutin na totoo sa Allah. Siya ang Allah subhanahu wa ta'ala na nagpadala dito sa kalupaan na ito ay naging binaan wa anzal na minas sama at ipinadala mula sa kalangitan ang patubig na siya ang nagbibigay ng mga puno para ito ay to grow. Ano yun? Para ito ay tumubo. At huwag kayong magtambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din ang paglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala tungkol, kaya itong sinasabi natin na the Quran itself is a science. Lahat, pati yung mga sa Biblia, makikita nyo ang lahat ng mga patungkol sa mga ganito, mga kapatid, dito alos lahat kompleto. Ang paglikha dito sa mga iba't ibang mga planeta at ang pagpalit ng araw at sa gabi. Anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Creation of the universe. Allah said in the Holy Quran, Ash-shamsu tajri li mustaqarrin laha, dhalika taqdirul azizil alim. Sabi ng Allah, the sun runs on course towards its stopping point. That is the determination, the exalted, the might, the knowing. Isipin nyo, ito yung araw, ito yung Jupiter, ito yung Saturn, ito yung, ano yun, Earth? Hindi ko pa nakikita dito ang Earth. Ito yung, ano yung may ganun? Ito yung Earth, Milky Way. Itong Sun, bro, mga kapatid, 1.2 something na Earth. Gawin mo, ipapasok mo dito sa Sun, hindi ganun kalaki ang Sun. So, napakaliit ng Earth kumpara sa Sun. Ang Sun na ito, ang buwan, ang araw na ito ay lahat ng mga planetang ito ay umaalibot sila dito. Subhanallah. Ganon din ang Allah subhanahu wa ta'ala, huwa alladhi khalaqal layla wan nahar wasyamsa wal qamara kullun fi falaki yasbahun. Siya ang Allah ang lumikha ng gabi at ng umaga, at ang araw at ang buwan, kullun fi falaki yasbahun, ang bawat isa ay may kanya-kanyang rotation. Quran yan, sa Suratul Anbiya, it is He who created the night in the day. Ganon din ang tao, nilikha ang tao. Subhanallah. Mamamangha ka dito, kapatid. Mula sa pagkalikha ng universe, magmumula na naman sa tao. Sinan nyo. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paglikha sa isang sanggol, Walakad khalaqnal insana min salalatin min tin. Katotohanan, nilikha namin ng tao. We created human being from the exact
extract of clay. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. Then we made him a drop in a secure repository. Sabi ng Allah, ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة إذاما فكسونا الإذام لحمة ثم إلينا أنشاء خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Wallahi mga kapatid, you cannot see in any books in the world, unlike the Quran is unique, talks about man, how he was then created from a single drop from the soil or from the sperm of a male and egg of a woman. Tignan nyo. We developed the drop into clinking cloth. Then we developed into cloth into a lump and developed the lump into a bones. Bro, nakikita nyo? Hindi namin nakikita, Ustad. Ikaw lang siguro nakikita. Sige, pakita ko sa inyo. Anong nakikita natin dito mamaya? Tumma innakum ba'da dhalika lamayitun. Mamamatay din pala kayo pagkatapos nito. Ustad, ano yung sinasabi mong pwede natin makita? Bakit ikaw lang nakakakita? Ngayon, mag-antay ka lang ba? Ayaw ka magkuan ba? Berihat ka lang ngayon. Thumma innakum yawmal qiyamati yub'athun. Sa araw ng paghukom ng Allah ay magsasaksi sa atin at tayo ay dito na makikita ang isang sanggol na hindi ko nakikita, na ngayon ay nakita ko na at kayo rin ay nakikita nyo. Lahat tayo nanggaling dyan. Naalala ko nung unang anak ko na babae na pina-x-ray namin doon sa Maynila, tapos nakakita ko ng ganyan, tapos ng doktor, yan, no, gumagalaw-galaw yan. Parang uod na, parang maliit na may, hindi mo maipaliwanag yun. Tapos yun pala, mayroon ng puso na tumitibok. Naghalo ang semelya ng babae at lalaki. Yan. Tapos sumunod na naman, ito na siya. Yan, nabuod na siya, oh. Yan, oh, parang yung bubble gum. Tapos iyan mo siya. Bro, isipin mo, pinag-usapin pa rin ito ng Quran? Yes, because the Quran is complete. The perfect words of Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, ayan, lumaki na, iyan si Ali Hipólito. Nakikita ko yung ulo ni Ali Hipólito. Subhanallah, ajib. At dito na, nakikita mo from 4 through 2-3 weeks, hanggat lumalaki na ang isang sanggol. Allahu Akbar. Ayan na siya, naganap ng 9 months in the womb. Tignan nyo mga kapatid, paano kumakain ng isang bata? Lahat ng mga nakakain ng nanay, ng mga nerves, ugat, kumakain din siya, hindi kanin, tubig, gatas, o anuman yon, Allahu alam. Kaya may buhay ang isang sanggol doon sa sinapupunan ng kanyang ina. Nakakamangha ang Quran, this is the uniqueness of the Quran. Man's transformation, ang isang tao, yun yung tungkol sa bata, dito na naman yung lalaki. Ya ayuhan nas, in kuntum fi raybi mimma minal yaqin, fa inna khalaqna min narahu thumma min nutfa. Okay, kunin natin ito mga kapatid. Itinulat ko sa Tagalog para lalo nating maintindihan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito yung tungkol sa tao, naging tao na siya naganap. O sangkatauhan, kung kayo ay nag-aalinlangan tungkol sa muling pagkabuhay, kung gayon, katotohanan ng aming nilikha kayo tulad ni Adam mula sa alabok at mula sa nutfa na magkahalong semelya ng lalaki at babae. Pagkatapos ay kimpal ng isang makapal na piraso ng namumuong dugo na sa maliit na tambak ng laman at iba pang nagkabuhog at iba na nahulog na kuna na nalaglag sa pagdadalagang tao. Ibig sabihin, may nabubuo at mayroon ding hindi nabubuo, bro. Doon pa lang sa sinapupunan ng kanyang ina. Aming maibigan ang sino mang bibigyan namin ng babae o lalaki ang pagkabata, aming iniluwal bilang isang sanggol. Binigyan kayo ng kakayahang lumaki upang inyong sapitin ang gulang ng may hustong lakas. Mga kapatid, wallahi. Saan ito makikita? Sa surah? Dahil wala na tayong oras, anong sura yan? Nababasa nyo? Suratul Hajj, verse 5. At yun hanggat dun, hindi nakita dun, lumalaki na yung tao. At siya ay nagpakasal na siya. Sinong kinasal dyan? Nakarelate kayo dyan? Sinong kinasal niya yan? Ayan. Kasal ng mga Kristiyano, kasal ng Muslim. Aywan ko, bakit sila pumunta dun sa dagat? At sabi ng Allah, wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahma inna fi
Dalika la ayati liqaumi yatafakkarun. Tignan niyo yan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala nilikha niya tayo na sa pagkalika sa atin ay pati ang asawa mo nilikha. Ibig sabihin, kapatid na Victa, kung ikaw makapagduwaya, wallahi hindi papayag ang unang asawa mo, makapagduwaya ka pa rin. Kung dalawa ang nilikha sa'yo o tatlo. Ha? Allahu Akbar. At sa science, ito na, tapos na ito dito. Larawang walang kupas na nagbago. Yan. Sino yan? Nakasmile. Ayun, kumakain na siya ng lollipop kasi lumaki na siya. At nagbibinata na siya. Yan, nung nagbinata na. At tumanda na, nakasmile pa rin. At sino mas maganda sa nakasmile at nakasimangot? Maski walang ngipin, bro. Masya Allah, Allahu Akbar. Ayun, tigulang na, wala na. Yan ang bawat yugto ng buhay ng tao, bro. Matanda, bata, hanggang siya ay tumanda. Lahat tayo. Kinuwento ito ng Quran. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na hanggang tayo ay mamatay. At dito natin makikita ang pagtanda ng isang tao. Kaya ngayon, bilang panghuli, wala na tayong oras. Ang Quran, mga kapatid, marami ito tungkol dito sa basahin mo lang ang Quran. Bawat letra ay meron kang gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan yung patungkol sa pagbasa sa Quran. Tapos na ang ating pag-uulat patungkol sa Quran. Wa jazakallahu khairan, kataballahu ajrakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.